Hi guys, good morning. Today is April, ano ba ngayon? April 3, Friday. It's a good Friday dahil nga Lenten season po ngayon. Andito po ako sa probinsya kaya kung napansin nyo, iba yung naging background ko. Kung dati pag gumagawa ako ng vlog, nasa loob ako ng office or di kaya ah, tawag nito basta ibang background, ito naging unusual na para sa inyo, may tuwalya pa nga akong. So welcome to my vlog. So ano bang pag-uusapan natin ngayon guys, dahil alam naman natin na crisis ngayon dahil nga sa nangyaring gulo sa Middle East. So isa sa mga nagiging effect niyan ay yung pagtaas ng presyo ng yung mga krudo, langis, lahat na galing Middle East. So ang in effect, tumataas ang lahat ng mga bilihin. So tayo na mga tao, syempre tayo bumibili ng mga commodity natin, so namamahalan tayo, nagkakaroon tayo ng crisis. So bilang isang SS member, nag-aantay tayo ng program nila. Ano bang program ni SSS ngayon? So maraming nag-aabang. So sa GSIS may nilabas na silang moratorium na kapag ikaw ay isang GSIS member, so yung moratorium nilang 3 months, kung nakapagbayad ka na ng 3 buwan na nakalipas previous, parang i-reimburse nila, yung parang ganoon, ibabalik sa isang member para makatulong sa isang miyembro. Kay SSS naman, wala pang nilabas na memorandum circular, pero existing pa din guys ha. Kung ikaw ay isang active SSS member, active pa din yung yung calamity emergency loan ni SSS kung isa kang active SSS member. So kung nag-avail ka ng calamity loan noong previous year dahil nung mga bagyo, basta ng mga kalamidad na yon, after 6 months, kung at least nakapaghulog ka na ng 6 na beses, pwede ka nang mag-avail, pero hindi na siya calamity. Di ba doon sa options na pagpipilian ng loan, naka-slash emergency loan ka na. So as policy ni SSS, so kung hindi mo pa fully paid yung iyong calamity loan nung previous, kung mag-avail ka ngayon ng emergency loan, syempre natural, ibabawas nila ang iyong balanse. So ganun, so mababawasan yung proceed mo, pero at least may proceed ka pa din. Pero kung ayaw mo naman, di mo type mag-avail ng loan, so okay lang din. And then guys, as policy po ni SSS, di porket SSS member ka, kasi ngayon kasi dahil nga crisis, di ba? So syempre pag crisis, unang-unang naiisip ng isang SS member, loan agad, kumbaga manghihiram agad ng pera. So di porket SS member ka na agad-agad makakapag-loan ka kay SS na parang easy to makapanghiram ka or mag-file ng loan. Dapat din nating tandaan na susundin pa rin natin kung ano yung policy na ibinigay ni SSS based doon sa existing memorandum circular po nila. So guys, ang paglo-loan po sa SSS, unang-una dapat active SSS member ka. Hindi ka pwedeng maglo-loan sa SSS member na wala kang employer. Kung dati kang employed tapos nawalan ka ng trabaho, hindi ka na employed, so natigil yung contribution mo, hindi ka po makapag-loan. Hindi ka makapag-loan kay SSS. Pwera na lamang kung nung nawalan ka ng trabaho, nag-continuous ka sa iyong paghuhulog ng inyong contribution at ikaw ay naging isang voluntary member. Marami namang nagvo-voluntary member. Yung pag sinasabi kasing voluntary member, ikaw na sarili as a SS member, ikaw yung maghuhulog, magko-continuous ng hulog mo. Tapos nagbabayad ka through GCash or Paymaya, depende sa iyo kung saan ka
magbabayad ng iyong contribution, pero sarili mo yon. So ang ano niyan, ang nature po yung status ng pagiging voluntary, dahil mabigat nga kasi bracketing, di ba, meron kayong susundin na contribution. So hindi, unlike sa pagiging employed na magtutulungan si employee at employer, pag voluntary kasi sarili mo na, so mabibigatan ka na kung ang hulog mo kada buwan is 2,000, 2,500 or 3,000. So usually pag nag-voluntary, karamihan nasa minimum 760 pataas, ganoon. So iba, pero pag ma-comply nyo po na nagtutuloy ka ng iyong contribution as a voluntary, kahit naka-minimum ka lang, pwede ka mag-avail ng loan sa SSS, pero hindi ganoon kalaki ang maluloan mo kasi minimum ka. Sa SSS kasi palakihan ng ano yan palakihan yan ng contribution, kasi once na pag malaki ang contribution mo, malaki yung bracket na maluloan mo, kasi ang tinitingnan kasi nila yan yung monthly salary credit mo. So yung bang kakapasidad mo na magbabayad ka kada buwan. Kaya ganoon po yun. So ulitin ko po, pag once na wala kayong employer, dahil di na kayo employed, di po kayo makaka-loan, kasi unang-una si employer ang magsi-certified ng loan nyo. So pag maglo-loan ka through online naman ngayon, wala namang maglo-loan sa opisina pa. May yung iba mag-chat sa akin na magtatanong na, "Sir, pwede ba kaming mag-walk-in sa SSS para mag-loan?" Wala na pong walk-in ngayon. Ano na po ngayon, online. Through online na po ngayon. Once na maglo-loan ka through online, magno-notify yan doon kay employer. Ngayon, mag-notify doon, i-check nila. Pagtingin nila, ano ka na pala, end of contract ka na, wala ka na sa kanila, nag-resign ka na, paano ka pa nila i-honor na i-certified nila yung loan? So i-decline ka nila. So once na kapag ma-decline ka nila, hindi magsasucceed yung application mo. So denied ka, hindi ka makakapag-loan. Kaya dapat nyo maintindihan bilang SS member na once na wala na kayo, humiwalay na kayo sa employer nyo, pag i-decline yung loan po ninyo ng inyong employer, huwag kayong sumama ang loob, kasi employer yung may pananagutan yan kapag nagkamali sila na ma-confirm or ma-certify nila yung loan mo, tapos wala ka na sa kanila, silang mananagot niyan kay SSS. Kaya huwag nyong ipilit. Mamilit ka kung employed ka pa or may kontrata ka sa iyong employer. Pero once na hindi ka na employed, huwag kang mamilit. So yan na po ang una, ha. Dapat employed ka. Once na hindi ka na employed, wala ka na sa company nyo, hindi ka po pwedeng mag-loan. Pangalawa, dapat wala kang past due. Kung pala-loan ka, na tulad ko, pala-loan, in every qualification date, halimbawa nag-qualify ka, dahil pwede ka mag-reloan, loan ka, pala-loan ka nga, dapat updated ka din maghuhulog ng iyong or magbabayad ng iyong mga loan, kasi ayaw ni SSS na hindi ka updated magbabayad ng iyong loan. May tinatawag silang past due. Once na meron kang past due, wag mo nang ipaglaban na maglo-loan ka dahil ikaw ay malaki ng hulog mo, nagko-contribute ka naman buwan-buwan. Pero once na may past due, ibig sabihin kasi ng past due, hindi ka religiously nagbabayad ng iyong utang or iyong loan. Yun po ibig sabihin nun pag may past due ka. So, anong gagawin kapag may past due ka? Mag-update ka ng iyong hulog, ng iyong pagbabayad ng iyong loan. So, it's either pwede kang magbayad niyan na personal through voluntary, mag-generate ka ng PRN mo, or pwede ka ring lumapit sa inyong HR or sa company nyo na magpakaltas ka niyan. Pero kung i-assist ka nila, tutulungan ka nila, mas mabuti para ma-update ang iyong previous outstanding loan balance, para mawala yung past due. Ngayon, pagtatanungin nyo naman, pag may past due po ba, tapos binayaran ko po siya ng cash, makakapag-loan po agad? No, hindi ka po makapag-loan po agad. Mag-antay ka din. Kasi nga,
naka-barred ka nga sa ano kay SSS kawa ng di nagiging maganda ang record mo. Pero makaka-loan ka, hindi nga lang agad-agad yung parang magbayad para makaka-loan din agad, kumbaga i-revert mo agad, mag-loan ka agad. Hindi po ganoon. Hindi na kasi katulad dati yung mga policy ng SS. Ngayon kasi binago na nila. Okay, ganoon po. Ngayon kung masyado namang malaki yung past due mo, ang past due mo kasi nga 5 years, 10 years ka nang nalimutan mong may utang ka pala kay SSS. Tapos 'di ba malaki na yung itinubo kasi bukod sa penalty na tinatawag, may interest pa, ipapasok mo 'yon sa in-offer ni SSS na console loan. I-apply mo 'yon ng console loan para matapyasan ka, mabawasan ka ng penalty at interest. Ngayon sa console loan, mamimili ka kung sa kakayanan mo, kung kaya mo bang mag-pay one-time payment, 6 months to pay, 1 year to pay, 2 years to pay, or 3 years to pay. Depende yan sa iyo. Once na i-apply mo yan sa console loan, di porket console loan, narinig mo na naman na may loan, may marireceive ka ng pera, no. Ikaw nga yung may utang tapos in-expect mo pang mabigyan ka para ng panibagong pera, no. Ang console loan po, kino-consolidate lang yung mga utang mo kay SSS, in-apply mo lang siya. Ngayon bibigyan ka nila ng panibagong terms and condition kung paano mo ito bayaran. Dapat matupad mo yun kasi nakakontrata po yun kung ilang months, years mo siya babayaran. Yun po yung console loan. So, pangatlo, 'di ba nabanggit ko na dapat may employer ka, wala kang past due, ganoon. Pangatlo po, dapat pag maglo-loan ka kay SSS, updated yung cellphone number mo, may home address ka, may mailing address ka, ganoon. Dapat kumpleto yung members information mo kasi nga pinapa-update yan ni SSS yan. Pag hindi ka pa na-update niyan, mag-SSE4 ka, pupunta ka personally kay SSS, doon sa SS branch na doon ka malapit. Ganun po yun, ha. Yun po pati na ito importante. So pangatlo na, di ba? Una, dapat may employer, walang past due, updated yung members information mo. Number 4, dapat may SS online account ka kasi nga online nga natin ipapile yan, diba? So dapat online. Tapos panglima, dapat updated yung iyong disbursement account. Yung disbursement account mo, yun po yung naka-enroll na bangko mo doon kay SSS. So kung nag-loan ka na before, na-close account mo, di mo na pwedeng gamitin yun kasi na-close account yun. So mag-enroll ka ng panibago. So mag-enroll ka ng panibagong bangko mo kung anong gusto mong bangko. Ganun po yun. Okay. Yun yung tips na may bibigay ko lang po sa inyo nitong crisis ngayon. Kung ikaw ay pag-check mo sa iyong SS online account, qualify ka naman, pwede ka mag-renew or pwede ka mag-avail ng loan, mag-loan ka. Pero kung hindi mo naman feel na mag-loan, meron ka pang ibang resources na pwede mo pagkukuhanan, pwede namang hindi. Nasa iyo po yun. Pero mostly naman kasi ngayon, nahihirapan talaga dahil mahirap talaga ngayon ang buhay, loan ng loan, renew ng renew, dapat religiously or dapat wala kang past due. Marunong ka magpakaltas kung anong mang niloloan mo kay SSS kasi once na magpa-past due ka kay SSS, X ka. Hindi ka na nila paulitin hanggat hindi mo maayos ang iyong past due kay SSS. Yun lang.